sunod ni San Francisco ng Assisi. Dahil sa maalab na pag-ibig ng Diyos, inilaan mo ang iyong sarili sa pagsasabuhay ng mga aral at gawaing apostolado. Tunghayan mo kaming mga deboto na nagtitiwala sa iyong pagkalinga. Dahil sa pagtatalaga mo ng iyong sarili sa mahal na Birheng Imakulada, naging inspirasyon ka ng di mabilang na kaluluwa na nabuhay ng banal at nagsasagawa ng iba't ibang anyo ng apostolado upang makagawa ng kabutihan sa kapwa at palaganapin ang kaharian ng Diyos. Dahil sa iyong buong pusong pagtalima sa dakilang tagapagligtas, nakamit mo ang masidhing antas ng pagmamahal at nagawa mong ialay ang iyong buhay upang iligtas ang buhay ng kapwa mo bilanggo. Hinihiling namin sa Diyos na pag-alabin din sa aming mga puso ang katulad na pagkakawang gawa. Nawa, sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagtupad sa gawaing apostolado, ay matagpuan namin si Kristo sa aming kapwa, nang sa gayon maging karapat-dapat kami na makasama mo sa piling ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ni San Maximiliano, Panginoong Hesus, sinabi mo, wala nang pagmamahal ang hihigit sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Sa pamamagitan ni San Maximiliano Kolbe, na larawan ng gayong pagmamahal, sumasamo kami na dinggin mo ang aming mga kahilingan. Sa pamamagitan ng kilusan ng milisya ng Imakulata, na itinatag ni San Maximiliano, na ipalaganap sa buong mundo ang taimtim na debosyon ng ating mahal na ina. Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong di naman niya kakilala at minahal niya ang kanyang mga taga-usig. Isang mga halimbawa ng di makasariling pagmamahal sa sangkatauhan, pagmamahal na pinagningas ng tunay na debosyon kay Maria. Loobin mo, Panginoong Hesus, na mailaan rin namin ang aming mga sarili nang walang pag-aatubili sa pagmamahal at paglilingkod sa Reyna ng Kalangitan. Nang sa gayon ay higit naming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa. Tulad ng ginawa ng iyong abang lingkod na si Maximiliano Kolbe. Amen. Pagtatalaga at pag-aalay kay Maria. Birheng Maria Immaculata, aking ina, itinatalaga ko ang aking sarili mula ngayon at magpakailanman upang kasangkapin mo kung iyong loobin na makapagligtas ng kaluluwa. Hinihiling ko lang aming Reyna at ina ng simbahan na naway buong puso akong makiisa sa iyong misyon na pagdating na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Iniaalay ko sa kabanal-banalang puso ni Maria ang lahat ng aking panalangin, gawain, kasiyahan at pagdurusa sa araw na ito. O Mariang naglihi ng walang bahid na kasalanan, ipanalangin mo kami na sumamo sa iyo, gayon din ang hindi nananalig sa iyo, lalong-lalo na ang mga kumakalaban sa simbahang Katolika at iyong mga ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ipanalangin mo kami, San Maximiliano Maria Kolbe, nang maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Hesukristo. Diyos amang makapangyarihan, pinag-alab ng iyong pag-ibig at pinagpalang si Maximiliano, ang pari na dahil sa pagmamahal sa Birheng Imakulata,
ay napuspos ng pagmamahal sa mga kaluluwa at sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga, itulot mong buong tatag naming magampanan ang aming mga tungkulin alang-alang sa iyong kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa sangkatauhan, naway maging kalugod-lugod kami sa iyong anak hanggang kamatayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Wedding announcement, Mr. Jerickson Tabernero Pedralba, son of Mr. Jaime G. Pedralba and Miss Elma Tabernero, residing at Phase 9, Package 7B, Block 5, Lot 15, Bagong Silang, Caloocan City, will be married to Miss Leia Marie Tiatco, daughter of Miss Robina B. Tiatco, residing at Block 36, Lot 25, Bisticville 2, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City, at Santo Niño de Congreso Parish, Diocese of Novaliches, on September 14, 2024. Any impediments regarding this marriage, please inform immediately the parish office.
Magsiluhod po ang lahat para sa Angelus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ay si Reverend Father Paulus Maria Sabater, OFM Conventual. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awitin. Bayan sakit ng kapuni, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Bayan kami ng kapuni, bayan kami. Ay tinawag ng Diyos, bayang nagalang, pinang-pinang Diyos, at kailan di mo babayaan, ikamahal niya ako. Bayan kapit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Bayan kami
Tayo po'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Good evening po mga kapatid. Good evening po. Welcome pong muli sa banalang misang ito. Sa araw na ito, 21 linggo sa karaniwang panahon, inaalala natin ang mga panuntunan o tagubilin sa atin ng Panginoon. Kaya lumuhog tayo at ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasampakan namin sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, abang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanang ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manang Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa halati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinipon ni Josue ang 12 lipi sa Sikem
para sa muling pagpapatibay ng pakikipagtipan sa Panginoon na unang ginawa sa Sinai. Ito ay pambihirang pagkakataon para sa Kanya at sa lahat ng tao para ipahayag ang kanilang katapatan sa Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreo. Nang sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan, ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingataan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing mga matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitin. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Inilalahad ni San Pablo ang pakikitungo sa isa't isa ng mag-asawa na kaugnay ng di makasariling pagmamahal ni Kristo. Ang ganitong di makasariling pagmamahal ay isang ikinapagbabago ng pamilya sa simbahan ng tahanan at ng bawat pamilya sa isang pamilyang pang-Eukaristiya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa,
tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos nang matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng mga lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalita na ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit mailan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ba ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama?" Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Tumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay.
ng walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan po merong isang kwento. Meron daw pong isang lalaking armado ang pumasok po ng isang simbahan. At tinanong po yung mga tao kung sino daw po yung mga Kristiyano. Alam niyo po ginawa ng mga tao, syempre, kabado, takot, nag-alisan sila. At sabi ng armadong lalaki, Father, ito na lamang po yung natira sa mga tinanong ko. Pwede na po kayo magpatuloy. Kung titingnan natin ang kwentong iyon, kung mangyayari man sa atin o hindi, taga namang matatakot sila sapagkat may armas, may dalang sandatang lalaki. Sino ba naman gusto unang mamatay? Pero of course, dapat alam mo, pag ikay nagbigay ng isang salita, ikaw ay nag-commit. Hindi dapat ikaw ay magdodoble kara. No? Sabihin mo, ay hindi ako Kristiyano. Sila lamang. Kasi you are in the point of death. Nandun ka na lamang sa, naiipit ka. Kaya magbabaliktad ka ngayon. Ay hindi po ako Kristiyano. Dati, pinapractice, no? Pero ano nga bang nais kong tukuyin dito? Dahil sa buhay natin, marami tayong mga ginagawang desisyon. Kung tatanungin ko kayo, ano nga ba yung mga major decisions na ginawa nyo? Na talaga bang totoong nanggaling sa inyo? Yung bang walang regret? Talagang bukal sa inyong puso. Sapagkat dito nakita natin, yung tinanong ng mga ni Jesus ang kanyang mga alagad, aalis din ba kayo? Sapagkat yung conversation, yung pag-uusap nila, nung simula pa nung ilang linggo na natin pinag-uusapan, tungkol dun sa tinatawing tinapay ng buhay. Kung dadali mo dito ngayon sa ating panahon, tila baga napakalaking katanungan ito. Paano mangyayari na si Jesus ang tinapay ng buhay? At sa uli, kung natandaan niyo po yung nakaraan, sa pamamagitan ng laman, yung laman ko kakainin. Diba? Talagang malaking katanungan ito. Hindi ito kayang tanggapin ng kahit sino. At matagal ng panahon, binabatikos ang mga unang Kristiyano. Sapagkat ang mga unang Kristiyano daw po ay mga kanibal. Kasi kung narinig niyo po yung pag-uusap, kanin ninyo ang aking laman. O anong tawag doon? Diba? Cannibalism ang datingan. Pero hindi yung po yung nais tukuyin ng Panginoon. Kung tayo pong lahat ay tumatanggap sa kanyang katawan sa pamamagitan po ng Eucharistia. Ano ang lagi ko po sinasabi sa inyo? Sa banal na misa, tayo po ay blessed because we are being fed in two things. In the liturgy of the Word and then later on, in the liturgy of the Eucharist. Di ba busog na busog tayo doon sa kanyang salita. Punong-puno na tayo at tatanggapin natin maya-maya lamang ang kanyang katawan. Kung tatanungin ko kayo muli ngayon, bakit ka dumadalo sa banal na misang ito? Obligasyon nga ba talaga natin ito? O meron naka-assign sa atin? O kung ano pa man yan? Or gusto natin matanggap mismo si Kristo sa pamamagitan ng Eucharistia? Kumbaga kung pupunta ka ng isang handaan, isang pagtitipon, hindi po kumpleto ito kung hindi ka kakain. Hindi po ba? Ganun tayo, kung pupunta tayo sa pagtitipon, party, o kung ano man yan, pupunta natin, syempre kakain tayo. Pero sa banal na misang ito, ipinapaalala sa atin, kapag tinanggap mo si Kristo, ito yung talagang eternal na sinasabi. Sa mga pagtitipon, handaan, siguro hindi naman talaga totally nasasatisfy tayo. Di ba pag kumakain tayo sa umaga, pagdating ng tanghalian, magugutom na naman tayo, kakain na naman tayo. Pagdating ng hapunan o ng gabi, nagutom na naman tayo, kakain na naman tayo. Temporary lamang yung hinaano natin, yung kinikrave natin. At ngayon, sa mundo natin ngayon, napakadali. Kasi pag nagugutom ka, anong ginagawa na iba? Nag-grab food. Diba? May panda pa, may food panda. Napakabilis.
During our time, magbubungkal ka lamang ng kusina. Maraming pagkain doon. Pero yung eagerness nila, gusto nilang, they are craving for something, no? Yung mga kabataan ngayon, milk tea, ano man yung gusto nila, etc. Gusto ko yung ganito, di ba? Caramel macchiato. Wow. Ano daw? Di po ba? They're craving for something. Pero, tanungin natin sarili. Pag nakakain na tayo nito, do we really satisfy of what we eat? O temporary lamang ang mga ito? Kaya ito yung nagiging diskusyon ngayon. Paano mangyayari pag tinanggap mo si Kristo, pag kinain mo kanyang laman, masasatisfy ka? Sinubo ka na nga ba talaga ng mga alagad? Sumurrender na nga ba talaga mga alagad? Kaya nga napaganda sa uling diskusyon nila, yung mga nanatili sa Kanya, sinabi, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo na po ang salita nagbibigay ng buhay. Yun ang sinasabi natin. When we come to the church at tinanggap natin sakramento, Eucharistia, yung ating kaluluwa, ang tunay nga bang nabubusog para sa atin. Kaya nga po, meron din nga po, prior to that, before we receive the sacrament, the Eucharist, meron tayong sakramento ng kumpisal. Kumbaga nililinis ang ating kaluluwa. Siyempre, sino nga ba tatanggapin natin? The King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga sana, no, if we have time, sana tanggapin natin Eucharistia, ang sakramento ng kumpisal. Then later on, the sacrament, the Eucharist. Nang sa gayon na ating kaluluwa, hindi na po magugutom. Kaya nga po, ito yung dahilan dapat natin. Pag tayo dadalo ng banal na misa, gustong-gusto nating makita ang Panginoon. Gustong-gusto natin siya matanggap. Nang sa gayon na ating kaluluwang pagod na sa maraming bagay ay mapunan. Hindi lamang po ito isang simbolo. Kasi kung simbolo po ito, bakit ka nagsisimba pa lamang? Yun nga ba ang pagkaintindi mo kung simbolo lamang ito? At the end of the Mass, everything is symbolic. Walang katotohanan. Yun lamang, after the event lamang. Pero hindi eh. Ang ating Panginoon nananatili sa atin. Dala-dala natin siya at the end of the Mass. And then pagbalik natin sa kanya-kanya mga tahanan, dapat tayo ay nagbibigay buhay sapagkat natanggap natin sa ating katawan ang salitang nagbibigay buhay. Ngayon, ang tanong sa atin, sa inyo bang mga tahanan o lugar, tayo ba'y nagbibigay buhay din? O baka katulad din tayo ng mga disipulo, mahirap tanggapin ang ganitong katuruan. Kung hindi, unang-unang hindi tayo naniniwala kung bakit tayo dumadalo sa banal na misang ito, sapagkat nariyan ang presensya ng Panginoon. The moment the priest consecrated the host and the wine, it is no longer the host and the wine. It is truly the real presence of Christ. Kaya nga sana we put some respect. Yan ang sinasabi ko sa mga napupunta. You can receive the body of Christ in two things, sa tang or sa palad. Pero many Christians or Catholics are not aware. Basta na lamang pag tinanggap si Kristo, parang wala lang. Katawan ni Kristo, palingalinga pa. Hindi masabi ang dapat sabihin. Ang binibigay namin ay buhay. Katawan ni Kristo, buhay yan. Hindi namin binibigay ay bangkay. Pero bakit ang iba? Parang bangkay, hindi nagre-respond. Kaya tuloy siguro sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, wala lang, para lamang silang nanood ng cinemas. They are being spectator. Ganun pala nangyayari doon. May first reader, may second reader, si Father. Kasi hindi pa sila totally in communion doon sa simbahan. Para lamang silang nanonood ng isang cinema. Tingin lamang sila ng tingin. At pag dumating na mismo sa pinaka-climax, yung pagtanggap sa katawan ni Kristo, marami sa atin, hindi alam kung paano tatanggapin si Kristo. Dalawang bagay, sa tang o sa dila, sapagkat tatanggapin mo si Kristo o kaya sa palad. Sa palad minsan nakalulungkot, sa iba't ibang parokya, yung iba may mga laman ang kanilang palad, may susi, o ano man nakalagay dyan, minsan may drawing pa, may listahan pa ng bibili na ulam. Ganun nga ba talaga tayong Katoliko? Ganun nga ba talaga tayo rumerespeto? Kung talaga naiintindihan natin yung diskursyo, the discourse on the bread of life,
Si Jesus na tinapay ng buhay tinatanggap natin. Ganun nga ba dapat natin tanggapin ang ating Panginoon? Sana naman, ngayong 21 linggo ng karaniwang panahon, katulad po ng mga alagad na nanatili at nagsabi, kanino po kami pupunta? No? Nasa inyo na po ang salitang nagbibigay buhay na wala hanggan. Sana ito rin po panghawakan natin. Ito rin sana yung mga major decisions na meron tayo. Ang piliin ng Panginoon sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga bashers, nasasabihin, ikaw Katoliko, sumasamba sa ganito, sa rebulto, ikaw Katoliko, nag-sign up the cross ka, wala naman sa Biblia. Pero pag nag-commit ka dito, sana panindigan mo. Hindi kagaya ng ibang tao, nagpo-commit pero nangiiwan. Hindi po ba? Pero ang Panginoon, kahit sa kahuli-hulihan, hindi tayo iniwan niya. Hanggang kamatayan, sa kasama tayo ng Panginoon. Hindi lamang ibinigay ang kanyang kamay, kundi ang buong sarili ng Panginoon para sa atin. At tayo ngayon mga Katoliko, tayo ngayon mga Kristiyano, ay tumatanggap sa Kanya. Sana naman, sa pagtanggap natin, tunay ngang si Kristo ang ating tinatanggap. Hindi lamang po isang simbolo, pero mismong katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Nang sa gayon, sa pagbalik po natin sa ating mga respective families or houses, magbigay buhay po tayo sa mga taong makikita natin doon. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus ay isang tapat at masintahing pastol. Ang kanyang pangaral ay may kaakibat na paghamon. Lalong higit ang turo niya sa hiwaga ng Eukaristiya. Batid ang ating kahinaan, tayo'y magsumamo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway ang simbahan sa pamumuno ng kahalili ni Pedro ay tuwinang manatiling tapat sa pakikipagtipan sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway palagi ang maalala ng mga Kristiyano na natutuksong sumunod sa masamang halimbawa ng mga taong di dapat at immoral ang kanilang mga pangako sa kanilang binyag. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway sa pamamagitan ng tapat na pamamahalan, ang mga mag-asaway magpatotoo sa pagmamahal ng nagbubuklod kay Kristo at sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway isang tabi ng mga di naniniwala sa presensya ni Kristo sa Eukaristiya ang kanilang pangangatwiran at pagkumbabang tanggapin ang turo ni Kristo hinggil dito. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway lahat ay manatiling tapat kay Jesus kahit na marami ang tumatanggi sa kanyang turo at tumitiwalag sa simbahan.
Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Para sa lahat ng may panunungkulang pampolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa mahihirap at mga nawalan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. At sa katahimikan, isama po natin ang lahat ng intensyon sa misang ito at gayon din ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Panginoon ng lahat ng katotohanan at kaaliwan, kahit na ikaw ay iwan ng lahat dahil sa iyong mga kahingian, di kami titigil na sumamba, magmahal at maglingkod sa iyo, pagkat ikaw lamang ang may salitang nagbibigay ng buhay na wala hanggan at nabubuhay tagahari magpakailanman. Amen. Ibig mo ang hapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ng biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Nais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo, lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ng biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan,
Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang wala hanggang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, na mabuhay bilang Mesiyas, at magpapakalit sa wakas o sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na asawa niya, kaisa ng mga apostol, ni San Maximiliano Maria Kolbe, San Francisco at Santa Clara ng Assisi, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin at pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad kami sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami tulos sa tukso at iyadyan mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Diyos na lupain ang mga kasalanan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual Communion. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Di ka nag-isa, sasamahan kita, saan mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa iyong pangalan, ikaw ay akin mapagkailanman. Ako Panginoon at Diyos. Tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang pangamba.
aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa ating parish announcement. Magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para po sa pangangailangan ng ating mga seminarista. Sa darating pong ika-27 ng Agosto, Martes, ay magkakaroon po muli ng banal na misa sa Novaliches Police Station 4, kung saan gaganapin din po ang pagpapakain para sa ating mga kapatid na nasa loob ng kulungan. Para po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang donasyon, maaari po kayong magbigay ng mga sumusunod: sabon pampaligo at shampoo, food packs, bigas, noodles at canned goods. Ang ating parokya San Maximiliano Maria Colbe ay nag-aanyaya sa lahat ng mga may oras maglingkod o maging church volunteer servants sa ating mga chapels at dito sa simbahan ng ating parokya, gaya ng lectors and commentators, Mother Butler Guild or MBG, usherettes, lay ministers, choir at sakristan. Mangyari po lamang na tumungo sa ating parish office para po sa karagdagang detalye. Sa darating pong ika-15 ng Setyembre, ay magkakaroon po ng Operation Bantay Kalusugan sa ganap na 6:00 ng umaga hanggang 10:00 ng hapon sa Bulwagang Colbe. Ito po ay proyekto ng Knights of Columbus Council 12513. Maaari po kayong kumuha ng form sa atin pong mga Knights of Columbus members. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sa mga nagnanais din po na maglingkod, isang paalala, pag naging member kayo dito, hindi po ito langit. Pero way lang po papuntang langit. Don't expect the people na makakasama nyo ay mga anghel. No? What do I mean? Marami din mga marites dyan. No? Mababash kayo, you experience sufferings. Pero sana, when you join and volunteer to the church, ang una-una yung paglilingkuran, ang simbahan o ang Diyos, hindi po yung mga tao. Kasi you will get disappointed along the way. Ay, ayoko na dyan. Ang daming marites naman dyan. No. Pag pumasok kayo sa simbahan, kasama na yan. Pero tandaan nyo, along the way, you have the community na magdarasal para sa inyo. Hindi ito pagpasok nyo, it's a bed of roses. Puro mga tinik yan, mga nandiyan. Pero, ito yung magiging way nyo para makapunta kayo sa langit. Yung mga tao na yan, Ang mga tao na nagbabatikos sa atin, yan po yung mga walang kasiyahan sa buhay. Kaya anong dapat gawin? Ipagdasal po natin sila. Okay po? At maraming salamat po sa dumalo sa banal na misang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapariang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. And oh God, yes, it's like that the heavens above us, and your faithfulness, also Jesus the God. I will sing forever of your love, O Lord. I will sing forever, refuge and my strength. You fill the world. Mercy and of peace, and I will sing forever of your love, and I will sing forever of your love.